Bakit ang anak ng Diyos na Verbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin? Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sa karaniwang tao, ang makaharapang Diyos ay lubhang mapanganib. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 2:49, ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Inutusan ng Ama ang anak na iparating sa atin ang mensahe ng Diyos para sa atin upang maligtas sa darating na paghatol para sa paglilinis upang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Firm think. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Ang salita ng Diyos kung tanggapin natin na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng ating mga kaluluwa kung tayo ay magsisi at magbago. Santiago 1:21. Katulad natin, nang magkatawang tao ang anak ng Diyos, ay mayroon din siyang kalayaan magpasiya ayon sa sarili niyang nais, ngunit mas pinili niyang ihandog ang kanyang sarili. Hindi dahil sa napipilitan siyang sundin ang Ama, kundi iniibig niya rin tayo katulad ng pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Juan 10:17, ibinibigay ko ang aking buhay. Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Kalooban ng Diyos Ama at ang Anak kasama ng Espiritu Santo na lahat ng kaluluwa ay maligtas. Kaya ang Anak ay isinugo at nagkatawang tao upang sabihin sa atin ang mensahe ng kaligtasan galing sa Ama. Linoob niya na ibuwis ang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Ito ang mensahe na dapat nating tanggapin, pati mga salita ng Diyos, at dapat itong isabuhay ng manatili sa atin ang pag-asa sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Dahil ang mensahe ng kaligtasan ay utos ng Diyos at ang utos ay dapat sinusunod natin kagaya din naman ng anak na sumunod sa utos ng Ama. At sino tayo upang hindi sumunod sa utos ng Diyos? Kung tayo nga ay tunay na mga mananampalataya, ay huwag lang gumawa ng mabuti, kundi higit sa lahat ay mag-aral sa mga salita ng Diyos at ibahagi sa iba, hindi lang upang sundin ang utos, kundi upang matanggap din ng iba ang mensahe ng kaligtasan, dahil ito ang katibayan na nasa atin ang Espiritu ng Diyos na pag-ibig na hindi makasarili.